Edad, numero lang yan. At my age, I've only been getting stronger. You see, I've built for more. More intensity to stay in shape. More energy for new experiences. More endurance to reach greater heights. And more passion in doing what I love. These days, I live for more. Sante Barley. Mahalagang paalala, ang Santi Barley ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang araw sa inyo lahat. Welcome to another episode of Ano Ba Talaga with Kuya Kim. Dito po sa podcast na to, we talk about anything under the sun. Napakarami natin mga guests dito from all walks of life, ordinary people with extraordinary stories. A lot of them are my friends. But today, itong guest natin, matagal ko nang hinahanga ditong taon to. Alam niyo man, I was with ABS-CBN for about 17 years. And whenever I do projects with this person, with this man, I'd always be excited because he always was so positive, so kind, yet so creative. Lahat ng ginagawa nito, patok. Kung familiar kayo sa mga Christmas jingles ng ABS-CBN, siya ang composer ng mga Christmas jingles na yan. He's the head of the Creative Communications Management o CCM, one of the vice presidents of ABS-CBN, even to this day, ang aking kaibigan, Robert Labayan. Robert? Thank you, Kuya Kim, for inviting me. No, the pleasure is mine. Sabi ko, alam mo, when I was starting this podcast, isa ka sa mga nasa utak ko eh. Dapat si Robert mag-guest dito eh. Kasi kami sa ABS, when I was in ABS, alam namin kung sino nag-compose ng mga kantang yun eh. Yeah. Lyricist. Yeah. Ako nag-lyrics. Ikaw ang lyricist. Pero yung pangalan mo, alam nila si Robert Labayan, pero hindi ka kilala ng tao pa eh. Oo nga. Sino ba yung Robert Labayan? Ang galing. Ano yung mga kantang binigyan mo ng lyrics? Nagsimula nung Ilaw ng Pasko, di ba? Star ng Pasko. Star ng Pasko. Tapos actually 2004 pa yung Sabay Tayo. Sumikat din yun eh. Pero wala pa masyadong social media at the time. Tapos Thank You for the Love, Families Forever. Yung Pinangingiti mo ako, ikaw ang sunshine ko. Yun. Tapos Kuya Kim nag-viral, aside from the Christmas songs, nag-viral ng mga 2 years ago, yung Piliin Mong Pilipinas. Narinig mo yun? Yun. Kantahin mo nga, Piliin Mo Pilipinas. Was that a Christmas song? Hindi, it's about Philippines. Yung ginawa namin ni Charlie Villa to for Choose Philippines natin dati. Minsay natuwa ang may likha. Ayun! 7,000 pulo ang ginawa. Ganda yan. Tapos mga nature, tsaka mga tribo-tribo. Yun, I remember that. Thank you. Yeah. But Robert, your department kasi in ABS is CCM, di ba? Creative Communications Management. Yeah. Ikaw ang gumagawa ng mga patok na promo ng ABS, di ba? Maraming sa department ko, sila yung magaling gumawa ng mga ideas. Ako lang ang nagli-lead sa kanila, bigay ng directions. Pero pag writing songs, most of the time ako. Although binibigyan ko sila ng chance to write the songs. Yeah. So nangyayari, nagkukulab kami. Pero gusto talaga nila, ako pa rin eh. Pero marami na rin ako naturuan. Sila Love, remember sila Love, sila L.A. Raywin, and so many other people in Pati marami ka mga bata sa CCM na may mga sariling mga boutique outfits na ngayon eh. May mga director ka doon na nakatrabaho ko sa mga commercials. Kanina sila may-ari ng mga kumpanya ngayon. Paulo Ramos, Piwi Gonzales. Si Piwi. Yeah, si Piwi. Si Piwi. Pag nagdadali yan, nung panahon ko naalala ko, naka-skateboard yan eh. Tapos hawak-hawak yung camera, naka-skate yung dali niya eh. Doon ako proud sa CCM. Ang daming talents doon. At marami ka napasikat doon, Robert. Oo nga, mas sikat pa sila sa akin. No, but Robert, si Piwi, mas mayaman sa akin. Yun. siya may-ari ng kumpanya niya. Ang daming commercials ngayon. I worked with him in one commercial. Si Paolo naman, I worked with him sa Grab. We did a commercial for Move It. Move It, yan. And then, but I remember kasi, Robert, very hands-on. Leader ka eh. And then you're very loved by your people because you work with them eh. Yeah. What are your roots pa in creative life? Advertising. Advertising ako for 20 years. When I graduated nung college, syempre gusto ko mag-movies. Kasi nung graduate Gusto ako... mag-artista? pwede pa. May chance pa. Yung college ako, alam mo yung golden age of cinema, syempre. Alam mo yun. Of course. So gusto ko mag-movie director. Sina Vic Vargas, di ba? Vic Vargas. Yung mga artista noon eh, di ba? Ramon Zamora. Ramon Zamora ang action, di ba? Lito Lapid. Nila, ni Lino Broca, Ismael Bernal. That kind of movies, those kinds of movies. Yun ang mga heroes ko at the time. Si Mike De Leon. Yeah. So, siyempre, galing akong probinsya. Pagdating ko ng Manila, wala naman akong connection sa movies. So, sabi, the closest thing to movies
is advertising. Kaya doon ako napunta. This was in the 70s. 81. 81 ako graduate. Uy, panahon ng ano? Ano bang 81? Maynila sa Kuko ng Liwanag. Ano yung, year after that. Kasi yung Himala, 81. Di ba? Yeah, yung mga panahon ng Himala. Oo. O yun. So, when you went to Manila, you went to advertising. What agency was that? J. Romero. Jeremy. Pero siguro hindi ako natanggap sa 20 agencies. Ba't di ka naman natanggap? Napaka-creative mo. At the time kasi, di ba galing ako, noong kasi ang probinsya noon parang malayo. Ngayon, di ba na So, galing akong Bicol, tapos wala akong credentials. May experience ka po? Wala. Saan ka nag-aaral ng school? Hindi naman ako UP, Ateneo, etc. Bicol. So, walang chance akong makuha at the time. So, anong pinakaunang break mo nung nakita nila na creative ka pala? Yung gusto ko na mag-give up talaga, napunta ako sa may sementeryo. Sa Bel Air. Anong ginawa mo? Sa sa Bel Air, doon sa South Cemetery. Sa South Cemetery ba malapit yun? sa Bel Air. Oo, sa Bel Air. May ad agency doon. Sa loob ng sementeryo? Harap ng sementeryo. Okay. So, doon ako nakuha. Nung mag-give up na ako, tinanggap nila ako doon. Sa Jupiter Street. Jupiter Street, oo. Sa J. Romero. So, doon ako nabigyan ng unang chance. And then, so, naging copywriter ka? Anong Copywriter. Yeah. And then, yun, after a few years, tapos na-discover ako ng A. Sachi and Sachi. Yung A. Sachi and Sachi, talagang award-winning yun eh. Yun ang, Tsaka astig yun, nung panahon yeah, yun. J. Walter Thompson, Sachi and Sachi. Yeah, yun yung mga top agencies at the time. Binigyan nila ako ng chance doon na maging copywriter. At tuwa-tuwa sila sa akin kasi parang mabait nito, probinsyanong to, ganun. Nakatulong din yung happy-happy. Pagiging probinsyano mo nakatulong. Parang, charmingan sila dun eh. Ayun. So, kailan ka nagsimula sa mainstream television? What do you mean? Sa ABS-CBN, nung na-discover ka sa ABS-CBN? Nung 2004. Okay. So, nasa advertising ako. Nag-present ako ng campaign kay Gabby Lopez. Nung 2004, nagkakaroon na ako ng midlife crisis. Parang sabi ko, ayoko na sa advertising. No? Gusto ko nang gumawa ng something for country. At that time, ABS-CBN talaga yung sa tingin ko was doing for country. Tapos kay Gabby Lopez ako nag-present kasi siya yung chairman ng Ad Congress. Siguro, midlife crisis din si Gabby Lopez at that time. Gusto din niya maging patriotic ang ABS. Okay. Nung nakita niya ako, tapos yung campaign ko was patriotic, it's about the genius of the Filipino. Sabi niya sa secretary niya, I am going to get this guy. Tapos tinawagan niya ako, Kuya Robert, I will make an offer you cannot refuse. Resign ka agad ako. Tapos ang baba pala ng offer. Ano in-offer sa'yo ni Gabby nung panahon na yun? Same position ko na ngayon. Hindi nga ako na-promote sa loob ng 20 years eh. Ito na yun. So you became VP already for CCM. Yan, pagpasok ko. Creative Management. Ang CCM po ang parte ng TV ng ABS-CBN na gumagawa ng mga in-house commercials, mga promo. Pag may bagong show, sila ang gumagawa ng promo, ganyan. I remember nung bagong Matanglawi nun. We did something with si Piwi ang director ko noon. Kaya pala. Kumuha sila ng ng negrito. Na nilagay sa gitna ng gubat. Yung gubat nun sa Parks and Wildlife eh. Yung negrito, alam mo kung sino yung ginamit nilang ron, katutubo. Yung Watch Your Car Boy natin doon sa ABS. Totoong negrito, binaykapan lang. Mukhang half. Parang, kasi bawal na ngayon yun, di ba? Hindi. Blacking, hindi. Ano siya? Totoong itim. I think meron siyang dugo talaga na American. Parang half American eh. Ginawang negrito, akala mo nasa gubat. Ang galing. Ang galing. That was Matanglawi. Si Piwi yan. Yeah. Natutuwa kami sa iyo kasi ang dali mong kausapin pag kailangan namin, 'di ba, sa lahat ng mga tips, sa mga safety, health. Pag ikaw kinakausap may bagyo, pag may lindol, pag may COVID. Dali mong kausap, hindi mo kami pinapahirapan. Thank you. Masarap magtrabaho eh, di ba? We like our job eh. I enjoyed working with you. I remember my last campaign with you, Robert, was COVID. Tayo unang gumawa ng mga public service ads sa COVID. And then yung mask tips. Paano maghugas ng kamay? Kasi nagkasabay pa yung COVID sa kapagsabog ng Taal. Volcano. And then ang intensive ng campaign natin noon. Ikaw pa nga nagturo sa amin kasi marami na kami hindi alam eh. Pero alam mo na how to use the mask, etc. So, laki ng role natin nung umpisa ng COVID. I think we saved lives. I think so. Pero alam niyo po si Robert, bukod sa pagiging advertising man, creative executive sa ABS-CBN, ito po isang renaissance man. Bukod sa mga kantang alam natin na dumikit sa ating psyche, si Robert po ay isang magician. Di ba? Are you part of the magician group, yung kay La Vista dati? May association sila mga... Sino pangalan?
Sina Tony Leviste, isa magician, I remember. Ay, baka nauna sila. Itong mga barkada ko ngayon, Sina Rani Raimundo. yung yeah, mga- sila yung unang batch. Idol ko yan dati sila Rani Raimundo. Ngayon may mga kabatch ako sila, Justin Pinion, yung guest mo. Si Justin Pinion, yung ginest natin dito, na isa siyang mind reader. Nabilib ako doon. Yeah, Sabi magaling niya, on the basis of body language, mababasa ko yung utak mo. Alam ko medyo binabolan niya ako, pero tumatalab. 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 Talagang binasa yung utak ko, tama yung mga number na pinaglalabas eh. Oo nga. But he's one of my top rating podcasts. Si Justin gala? Pinion. Oo. Nung hindi ko pa kilala si Justin, yun, hanga ako sa kanya, si Justin. Hindi ka kasi- nakanga sa kanya ngayon. Alam ko na eh. Hindi. Friends kami, idol ko pa rin siya. Yun, si Justin, si Dale Rubio, Chris Lina, saka yung champion mga sumali sa Got Talent, si Odi. Magagaling sila. Gusto ko tong team ng magicians na to, matatalino sila. Magaling saka articulate. Ang magician dapat matalino eh. Pag hindi matalino, hindi magaling na magician eh. Kasi you should be able to read the situation and divert when necessary. Timing. Timing. Saka dapat magaling ka magsalita. Kasi yun yung pattern na tinatawag para ma-engage mo yung audience. Yan. Meron ka bang hinandang mga magic tricks sa atin ngayon? Meron parang mentalist. May dala akong makeup kit eh. Andito. Uy! Dapat pinera mo sa akin kanina. Wala nga akong makeup ngayon. Makeup kit. Ayan. Ang natutuwa ko sa mga ginagawa ko ngayon, kinukombine ko sa science kasi yung pala mga ginagawa namin may scientific explanation eh. Kasi aliw ako ngayon sa quantum physics, bagay na bagay sa iyo. Quantum physics. Oo. Okay. Oh. Uso-uso ngayon yan sa quantum physics eh, no? Eh kasi the information so available eh. Oo. I-google mo lang lalabas. May AI pa eh. Oo. Dati bibili ka pa ng libro. Oo nga. Babasahin mo pa si Einstein. Mahirap. Oo, ngayon lumalabas eh, pinupush na sa atin. So yun, isa sa mga nakikita ko sa quantum physics, yung palang sa thermonuclear theory, yung energy hindi siya nawawala eh. Tama ba, Kuya Kim? Hindi siya namamatay, hindi siya Energy cannot be destroy. destroyed but can be transformed from one form to another. Yeah, ganun That's the lang, basic rule of energy. But it's always there. Yung thoughts are energy, di ba? Parang electromagnetic yan eh. So, ang sinasabi nila, yung thoughts natin, they go to what they call, ngayon, ang tawag nila ngayon ay the unified field. The ether, noong unang panahon, the 60s, the ether ang tawag dyan. Pala yun, ether sa unified field. ether, Okay. Yung pala yung ether. Tapos, nung araw, ang tawag siya ay Akashic Records eh. Akashic Records. In a way, no? Parang Sa ganun. Hindu belief yan, no? Sa Eastern Oo, belief. oo. So, yung mga thoughts natin, like yung memories mo, are still there. Pwede mo siyang ma-recall, and some people with the ability can also recall other people's memories. Kasi andun lang siya eh. Pwede mo ma-access dun sa Pwede Akashic ko Records. ma-access in a way. Okay. Oo. So, halimbawa itong subukan Ano mo, ba to? Kuya Kim. Padlock. Padlock. Make any random Random 4-digit combination. combination. Ito pong hawak ko po ay padlock po ito at pero siyang apat na... Okay, maglalagay ako ng ano ha? Hindi mo tinitignan, no? Any combination, Robert? Any combination na random. Oo. Random, okay. Try mong ibuksan. Okay. Siyempre, ayaw bumukas. Ayaw, no? So ngayon, halika, Kuya Kim, ibahin ko siya. Gusto kong i-access mo any childhood memory Childhood memory. mo. Okay. Masaya. Huwag mo sasabihin sa akin. Sipin mo, recall a memory from your childhood and the year that it happened. Okay. Meron na. So, ang bilis Give me time to access it. Yeah, in a way. So, babaguhin ko to. I-adjust ko to doon sa year na ini-imagine mo. Na in-imagine ko? Robert, pag Tatry ko nagawa mo lang. yan, mabibili ko sa'yo talagang todo-todo, ha? Tatry ko lang. Yan, tapos, yan. Wait lang ha. So, ibahin ko na uli para hindi mo malaman. Oh, yan, hindi ko na mabuksan, ano? Okay. So, Kuya Kim, itry mo muna yung para patunay na. Itry mo muna yung apat, any random. Any random. Wag mo muna yung... Okay, hindi ko sabihin sa'yo. Okay. Okay lang, kahit malaman ko. Okay. 5970. Okay. Sige, Ayaw. So, ngayon, gamitin muna ko. Ano ba yung year na nire-recall mo? Anong year? Oo. Pwede mo sabihin sa akin. 1974. Oh, okay. Ano nangyari sa 1974? I was 1974. I was grade 2. And then I went home. I was so excited to be home with my mom. Tama-tama Mother's Day. And then nakita ko ang nanay ko doon. Nag-bake siya ng Braso de Mercedes. Eh, ang init-init noon. Magsa-summer na noon. Yeah. Ang lamig-lamig ng kwarto niya. Aircon. Kinain namin yung Braso de Mercedes habang nanonood ako ng cartoons. Hindi ko makakalimutan. Core memory ko sa nanay ko yan. Yeah. Yeah, I think it's so vivid kaya in a way, para nakita ko yung 1974. Okay. I-try mo gawing code yung 1974. 1974?
Okay, 1, 9, 7, 4. Yan. Okay? Buksan mo. Teka. Ayaw pa rin Robert eh. Are you sure? Hindi siya naka 1974 eh. Hindi. Wala bong mata ko. Teka. 3196 sa ginawa mo eh. Saan ba dapat? Dito Sa may line, sa may line. sa gilid. Yung may line. Kaya naman pala eh. Dito ko nililinya eh. Dapat to sa line. Sa line. Okay, lalagyan natin. 1974. Okay, 1, 74. 9, 7. 4. This was 2 years after martial law was declared. September 21. Okay ka na pala nun? Oo naman, Robert. 1967 ako. Yan. 1974. Uy, bumukas. Ba? Wala natin. Palakpakan po. Palakpakan! May dalawang guest ka rito. Mapalakpak. Sino ba yung mga guest mo, Robert? Mga guest mo galing sa Amerika. Ay, kapatid ko ba, youngest brother? Halos kaya mo, born in 1960, si Bong Labayan, and his wife, Bong. si Gay. Yeah. Hi, Gay. Nice to have you. So meron tayong live audience. Lakasan niyo po yung palakpak niyo para marinig nila. Lakasan niyo. Dapat you have a son who's also creative, Robert. Di ba meron kang anak na... I think lahat ng mga anak ko are creative kasi What's a songwriter, no? ako lang sumusulat ng he's a scriptwriter, movie. A scriptwriter. In fact, gusto niya pumunta rito kasi gusto kanyang kunin sa one of his movies. Gusto ko... Robert, sabihin mo okay na. Oh yeah. Patok na, okay na. Oh. Pero kahit na pero ayaw mo ng Kuya Kim ang role mo. Iba diba? naman. Oh. Puro Kuya Kim na lang. Iniba yung pangalan ko nung isang beses ginawa ko Kuya Tim eh. Iba naman. At saka hindi kailangan trivia expert. I can do roles. Yun. Nakwento mo sa kanila, merong sinabihan si Kuya Kim, Kuya Kim, promise dito, hindi ka na Kuya Kim. Si Mother Lily yan. Mother Lily. Yung Mother pala, Lily. Kuya Tim. Sumalangit naman ang kaluluwa ni Mother Lily. So gusto I love Mother Lily. ka ng anak kong si Joma. Sana makahabol kasi nagkita na kayo before yata eh. Yeah. Tapos game. Yung iba kong anak, puro sila creative. Yung isa kong anak, head siya ng Black Sheep sa Star Cinema. Tapos yung isa kong anak, artista. Isa kong anak, PR writer. Isang anak ko, Merong isang digital. creative na dance. Si Julio Labayan. Hindi, si kamag-anak Julio mo. Labayan is a bishop. Enrico. Enrico Labayan. Oo. Sobra ako Ballet natuwa. Philippines. So, Enrico Labayan. Kasi nung bata pa ako, Tales of the Manuvu. Oh. yung may ginawa niya. Yes, oo. Nung bata ko, pag sinabing Labayan, sasabihin nila, Enrico Labayan. So, idol na idol ko siya. Tapos one day, siya nag-reach out sa akin sa Facebook. Pinakilala niya yung sarili niya sa akin sa Facebook. Sabi ko, wow, hindi ko ma-imagine na siya yung lalapit sa akin para magpakilala. Akala ko namatay na siya eh. Boy pa pala. I think at one point he was with Atlanta Ballet yata. But he was dancing abroad eh. New York yata or something. New York, Atlanta. but Tama. one of the most popular international ballet dancers in the Philippines. Ano bang topic na hindi mo alam? Parang alam mo lahat eh, di ba? Hindi naman. Di ba dyan ka sumikat sa... I used to dance ballet kasi. Oh! I did. I was in the first season of Philippine Ballet Theater. And then I was with Manila Metropolis Ballet and then I ventured into theater as well. Oh. So, pero nagtatakang maraming tao. Ballet dancer ka pala eh. Ba't di ka marunong sumayaw? Kasi pag pinapasayaw ko, matigas ang katawan ko eh. Sa ngayon? Iba kasi yung ballet eh. Ibang movement yun eh. Iba yung mga hip-hop ngayon. Iba yun eh. Oh. Magkaiba. Pero pagka yung structured na sayaw, kaya ko yan. Matigas ng katawan ko pero I can Ikaw pala yung Renaissance man eh. No? Hindi, Robert. Ano pa iba mong ginagawa? Bukod sa marami kang alam sa knowledge sa sports, tapos advocate ka ng environment, Ngayon, mental health. mental health. Yeah, Oh, yeah. Because of what happened to my daughter, nabuksan ang aking awareness sa pangangailangan sa mental health. So, yan ang ano ko ngayon. Yan ang inaaral ko. And so much more. Kasi bata ka pa eh. So much more ahead of you. Yeah. Parang ako nag-interview, no? Oh, podcast ko to eh. Podcast ko to eh. Yeah. Pero si Robert, bukod sa pagiging magician, isa rin siyang artist, painter. Yes. Diba? I went to one of your openings. I was supposed to cut your ribbon. Na-traffic ako, Robert. Pero dumating ako, Oo nga, touch ako. Dumating ka. Yeah, of course. Pero may magic trick ka pa ba? Sabi ko magdala ka ng ilan? Ito naman. Try natin itong yung naririnig mo yung non-local cognition, no? Non-local cognition. What's that? Explain. Which means yung sinasabi nila ngayon na yung thoughts daw natin are not in our brain. O what's naisip na natin, it's already there outside. And when we have the same frequency, we can connect. So, for example, if I ask you to draw something, Yeah. dito, anything na
Pero simple drawing lang, wag Mona Lisa. Okay. You try to draw something here. Tapos, subukan ko kung magko-connect ang minds natin. And, Yan, meron na. okay, meron na. Sabi ko na marami kang talent eh. Pwede mo pa sinasabi sa akin to eh. Naku, pag nakuha mo to, Robert, mabibilib ako sa'yo, ha? Hindi ko alam, tsamba to, suntok sa buwan. Pero, Okay. Papakita Okay. ko sa, huwag kang magtitignan, pero papakita ko sa mga viewers natin kung anong, Okay. yan, ito ang tinuloy ko. Yan. Yan. Okay. tama bang intindi ko? Ang tinuloy mo ay G-Clef? Galing! Paano yun? Ayun, magka-frequency tayo eh. Of course, a magician is not supposed to say how the trick is. The basic rule of magic. Yeah. You're not supposed to say how a trick's done. And you never repeat the same trick twice. Kasi On the same night. On the same night. Oo. Kasi malalaman nila eh. Kasi sa second time, they will observe na eh. Yeah, Galing, G-Clef. ano? So sabi ko sa'yo, nag-music ka din, ano, Kuya Kim? Well, yeah, yung G-Clef kasi, yan ang tattoo ng anak ko eh. Ni Oh. Eman. Tinattoo niya sa ano yan eh. So sa- Eman is a musician. aside from- she likes music, but she has meron siyang favorite quote by Friedrich Nietzsche. Those who were dancing were thought insane by those who could not hear the music. Ang ganda. Oh. By Friedrich Nietzsche. Actually, Favorite pala ikaw at ako yun. Yung mga weird, ano yun eh? We hear a certain music that only we can hear. And people think it's weird, but it's beautiful. Oo, ganda nun ah. Ganda. Aralin ko yan si Nietzsche. Aralin ko siya. Alam niyo, marami nagtatanong sa akin, ano bang sikreto ko for my fitness at my age? I'm almost 59 years old. Of course, given ang regular exercise, given na rin ang healthy diet, but not everyone knows that I swear by Sante Barley, and I've been taking Sante Barley for so many years now. Sante Barley is a certified organic and barley grass from New Zealand. At certified ito ng BioGrow. It's good for digestion and strengthens your immunity dahil puno ito ng nutrients at antioxidants. That's why I live for more with Sante Barley. More. Ano pa mga tricks mo dyan, Robert? Okay. Alam mo yung ano, ito nakakatuwa to eh. Pero hindi ko pa masyadong nakukuha. Of course, you know yung ano, yung remote viewing. Remote viewing, okay. When I can see something that's so far away without having to see it with my eyes. Exactly, oo. Ngayon, meron akong kaibigan na mentalist, na French. French siya, champion siya sa France, pero sa Philippines siya tumitira, rito eh. Meron siyang ginawang piece na about haiku. Yung haiku, of course, the Japanese Haiku, poems, yeah. alam na alam mo, no? Pinatunayan niya ng remote viewing. Tapos yung remote viewing, napatunayan naman sa laboratory ng itong scientist na si Robert Melendez. Kaya ang tawag ko sa effect na to ay Haiku Melendez. Ang ganda nun! Heiko Melendez, okay. Yun ang nagugustuhan ng mga kasamahan ko magician sa mentalist. Kasi hindi ako masyadong magaling mag-magic, pero magaling akong Magpatawa. Dinadaan ko na lang doon. Anyway, itong mga haiku na to, no? So, basahin ko. Warm summer night, set of hair, overwhelming me. Simple lang talaga magawa ng Japanese. Ang haiku, minimalist eh. Parang 16 syllables lang yata yan, di ba? 16 syllables. And then, but the thought that's conveyed can mean so much with just such little words. Minimalist poetry. Ganda Oo niya. nga eh. Yeah. Is it like 16 syllables? I'm not too sure. I think it's basta a certain number of syllables na hindi marami. Ganito, from its water lily, the frog jumps into a big cloud. Oh. So, ang vivid, kasi yung cloud nasa reflection sa ano, no? Tubig. Sa tubig. And last na to. Ito na. So, wag mo nang basahin yung binasa ko. Just choose any Haiku. haiku. Haiku ba? Haiku Melendez yun. Haiku yung Japanese. Sino ang tatay ni Aiko Melendez? Si, Jimmy Melendez. Jimmy Melendez. Oh. Artista rin. Sino ang boyfriend ngayon ni Aiko Melendez? Oh my God. Joe Marie Iliana ba nung araw? Hindi. Ay, hindi na. Noon. O, sino ngayon? Si One Week Bondok. Nagbalikan sila. Oh. Ganda nga eh, di ba? Updated ka. Oh. Sila yung love team dati, nagbalikan. Seryoso na ngayon. Oo. Try natin to. Kung choose any... Okay, any haiku? Haiku, somewhere there. Huwag yung sabihin sa akin, basahin mo lang. Sige. Remote viewing. Thoughtful crow on the Ay, branch. no. Hindi ko Read it mabasa. silently. Silently? Oo. Okay, babaguhin ko. Okay. Tatay. Okay. So, I'll try. Ito yung binabasa mo, no? Somewhere here. Dito, yan. Titignan.
I'm not sure. Bulaklak ba yun? Hindi ata. Nako, Grass? hindi. May insect? May insect. May insect? Yeah, ito insect to eh. Insect? Parang may flower ako nakita sa may grass. Basta may insect. Correct. Ano yung binasa mo? A fly gets lost above the earth. Oh, yun. A fly. Galing! Galing! Bravo, bravo. Aiku. Masaya. Aiku Melendez. Aiku Melendez. Galing. Ay, ito na lang. Last na lang to. Nakakatawa to. Huwag mo i-last. Kahit marami pa. May oras pa tayo. Hindi, konti lang baon ko eh. Okay, okay. Kumusta? Okay, okay. Ano yan? Ito yung pinaka-relevant ngayon. Hindi ito mentally siya. Magic na to. Magic meaning sleight of hand magic. Yeah, may sleight of hand. Bilis ng kamay. Oo. Itong relevant ngayon, kasi mahirap ang buhay. Pero kami sa pamilya namin, hindi kami naghihirap dahil dito. Okay. Okay lang tayo mabagal kasi i-edit naman to eh, no? Hindi, walang edit to. Tape tas live to. Pero Tape tas live? ang difference naman ng podcast at saka TV, we can take our time sa podcast. A podcast is a good conversation between two friends that they want to eavesdrop on. Oh, okay. Yan. Parang kukwentuhan lang tayo. Sa TV kasi mahal lang airtime. Ayun, kaya pala. Dimetro lahat eh. Kaya pala. Kaya choppy ang dating. Di ba? Oh, now I gets. Ngayon ko lang na-gets. Ang podcast kasi dahil, wala lang. Kahit may dead air. Dead air is Alam mo allowed. kaya minesis kita, gusto ko mag-hangout sa'yo. Kasi parang ang dami kong matututunan sa'yo. Bisitahin kita sa opisina mo. Kapit tayo ron. Oh, sige. Ikaw ang pinakamatalinong kilala ko eh. Dan, binolan pa ako. Ikaw pala. Ito ko yakin, $1. Okay? $1. Ilagay mo dito, as you can see, no? You can see, you just put $1 inside this box. Inside the box. no? Okay? Yeah. Okay. It's inside the box now. It's inside the box. Okay na. Tapos, ilalagay lang natin dito yan. Use the mic. Ay, sorry. Tignan mo na yung nakuha mo ngayon, from $1. Yan. Okay? Kunin mo na uli yung $1 na linagay mo. Okay. Ayan. $1 pa rin, di ba? $1. Yeah. of Okay, course. okay. Yeah. Sige. Lagay natin dito. In this box, linagay mo. Isip natin. Sandali Paano ba magiging ano to? Sabi na eh. Saan ba natin ihulog to? Okay. Hinulog yung yung kahon. Okay. It's the same box. Nakita ko. It's the Same same box. box. Okay? Kunin mo na yung laman niya na $1. Okay. $1 kanina. Uy! $100 na. $100 na. Galing. Tapos, Kuya Kim, Oh. nadodoble ko to. Magiging $200 yan? Ito lang gamit ko. Daliri. Oh, daliri. O, gawin mo nga. Magiging dalawa to. Magiging dalawa. Okay. Ayan o. Ayan, dalawa na. Saan? Dinuling mo yung sarili mo eh. Magiging dalawa talaga Wala na eh. yung $100 kanina. Galing. Bravo, bravo. Kaya bravo. marami kaming pera. Bravo. Ginawang $100. Yung $1 pinasok lang sa kahon. Pero hindi mo siya pwede gamitin kasi bawal mag-produce ng Bawal. totoong pera. Counterfeit eh. Counterfeit. Oo, kaya ano yan, fake lang yan. Fake to. O nga, nakalagay toy money. Pero Robert, meron akong dahil binigyan mo ako ng magic, bibigyan na kita ng magic. Okay, okay. Itong $100 na binigay mo sa akin, Oh. hanapin mo dyan. Gawa sa Amerika to. US Mint to, di ba? Merong Pilipino rito. Oh. Meron. Hanapin mo dyan si Piolo Pascual. Totoo. Nandyan. Hanapin mo. Hindi ko alam yan, pero kung Try your best. magagamit ko yan. Sa $100, nandyan po si Piolo Pascual. Makikita natin, titignan natin, nandyan lang. Sa 100 talaga? Sa $100. So, Hindi sa mukha? Si Piolo Pascual. Ang ginagawa sila Ang ng ginagawa mukha, yung Aguinaldo, nilalagyan ng shades. Yun Yung nga eh. Randy Santiago, di ba? Oo, saka yung may ginagawa, Bonifacio, pinapa-smile. Napasmile. Kita mo na ba? Hindi, hanapin mo. Ipapakita ko sa'yo. Huwag kang kukurap, Robert. Okay. Walang laman sa kanang kamay. Walang laman sa kaliwang kamay. Walang halong salamangka. Ito po'y tunay na mahika. No sleight of hand. Ito po ay iikutin natin. Panoorin. 1, 2. Ang pera ba ay nakapulupot sa daliri ko? Oo. Bilang ka na 3, makikita mo si Piolo Pascual. 1. 2. Tatlo. Silip. Hiramin ko yan, ha? Hiramin ko yan. Gamitin ko. Ito naman sa kapatid ko kanina, may natutunan ako sa kanya eh. Meron daw siyang magic. Yung iba kasing magician, bigyan mo ako ng 100, wawalain ko. Wawalain. Oo. Siya daw, bigyan mo siya ng $100, mawawala siya.
Hindi mo na siya mahanap. Oh, syempre. Oo, 100 yun eh. Kanina ko lang natutunan, gagamitin ko rin yun. Wala ka ng magic dyan, Robert. Oh, yun lang. Tama na yun. Tama na yan. Bravo. Thank you, Robert. Thank you. Well, I was saying kanina, no, isa ka ring, you're a man of so many talents. Painting. Kailan mo naman pinasok yung painting? Bata pa ako talaga nag-art ako. Kasi binigyan ako ng daddy ko ng nickname na Imagine. Kasi nung bata ako, lagi akong wala sa bahay. Yung kapatid ko kasi mas matanda sa akin, laging wala sa bahay, nasa kalsada. 7 years old. Magmamariwana, hindi lang ako lang. Uy, lahat tayo dumaan dyan. Ako, Importante huwag kang maiwan dyan. Maganda, dumaan ka dyan, pero huwag kang maiwan dyan. wag kang natambay doon. So, pag umiiyak na ako, binibigyan ako ng ballpen. So, drawing na ako. So, una ko na-develop yung pag-drawing kaysa magsulat. Tapos, nung 1998, nag-art exhibit ako. Pero na-enjoy ako masyado sa advertising sa ABS-CBN. Kaya, hindi ako nag-painting for 20 years. Tapos, yung pandemic, binalik ko ng pandemic kasi nagka-oras na ako. Ayun. So, naalala ko yung exhibit mo. Ganda nun eh. Salamat. What are you preparing for any particular exhibit now? Meron ko katatapos lang sa Altromondo. I'm sure you know Altromondo kasi collector ka daw eh. Yung Altromondo ni Boy David. Katatapos lang namin doon. Ang mga pinipaint ko ngayon, mostly mga... Uy, advocacies maganda yan. Ano kinay mo? Okay. Namoy mo. Yung mga advocacies ng foundation, yung mga gusto ko yung mga working class, Yeah. strong women, environment. Ang pinaka-favorite topic ko is nature. And then figurative, no? You're a figurative artist. Hindi ako marunong mag-abstract. I don't know the rules of abstract, kaya hindi ako nag-abstract. And then you like bright colors? Yeah. Parang bihira ako gumamit ng browns and blacks. It's always like the brighter colors. And sabi ng mga tao, yung painting ko daw nakaka-happy. Yun. Maganda yun. Kasi nowadays, kailangan natin ng painting na nakaka-happy. Times are so difficult eh. I remember in one of your exhibits, the last one that I went to, kasama mo yung anak ni Tita Darling, De Jesus, Budigon, si Max. Max, parang 3 artists kayo noon, I remember eh. Si Mac. Yeah, Mac Budigon. Yeah. Anyway, I remember. So are you preparing for any particular exhibit this coming weeks or this coming months? Possibly, kasi yung parang nag-manage ng art curriculum, meron silang cafe sa Makati. So yun ang susunod kong exhibit naman. Pupunta ako ron, Robert, ha? Oo, siyempre. Okay. How is ABS-CBN now? And how's your job in ABS, Robert? So, I retired when I turned 60. Pero... But you're already 62, no? 65. 65 ka na? Wow, di halata. Thank you. Wala sa itsura mo, Robert. Uy, salamat. Mukha ka lang 64 in 11 months. Yun. And 29 days. Hindi ko na paparating sa 65. Okay. Oh, and then, so what are you busy with? So, I'm still head of my department. Ang kaibahan ng consultant sa contractual fixed-term employee is pag consultant ka, you cannot be head of your department yata eh. But I'm a fixed-term employee, which means I can still be head of CCM. Yeah. So, I'm still head of CCM. Yeah. So, hindi ko alam kung up to when. Depende sa boss namin, si Carlo Katigbak, kung hanggang kailan niya ako pa-stay. Mabait na tao yan, si Carlo. Napakabait. Okay, so what are you busy with in ABS now? Anong ginagawa mo ngayon doon? So, this month, dapat mag-uumpisa na uli kami sa Christmas. Yun. Anong Christmas theme ng ABS ngayon? Hindi ko pa naisip eh. Baka mamaya. Hindi ko pa naisip. Kasi ngayon, malayo pa kami doon. Pero ang pinaghahandaan namin yung kasi yung analog, na siya eh. Di ba? Mawawala na yung analog. Pakonti ng pakonti. Oh, yung free I think TV. merong mandate ng government na Kailangan na by a certain year, dapat digital na lang. Oo. So, yun ang pinaghahandaan namin ngayon. Para sa mga listeners kong babae, nasubukan niyo bang gumamit ng shampoo na nakalagay ay for men? Siguro naisip niyo na sa scent lang ito na iba, na mas bagay ito sa mga lalaki. Pero alam niyo ba na may mga shampoo na formulated specifically for men's scalps? Dahil men's scalps are 5 times more likely to sweat and are more prone to dandruff compared to women's scalps. So we need very specific scalp care solutions found in certain shampoo formulations. Clear Men is designed to address men-specific scalp concerns. Tinatarget ito ang dandruff and sweat for a deep clean that helps us men to be at the top of our game. Siyempre, when we're confident, we perform better. To my fellow males, mga kapwa ko lalaki, para hindi na kayo mag-worry sa dandruff or sweaty scalp, try Clear Men. Naalala ko yung analog TV, Robert, panahon natin yan eh. Rabbit ear antenna. Di ba? Tapos naalala mo, gumawa pa ng antena ang ABS-CBN, Baron antenna.
Pinamimigay natin. Eventually, naging kuya. Ako nagbibenta nun yung Baron Antena. Anong year ka dumating sa... 2004. Tapos, sabay tayo. Sabay tayo. Oo. And then, kaya nga ikaw ang gumawa nung Matanglawin, 2006 Yeah, na Matanglawin. team ko. But I remember, I was doing commercials for the Baron Antena. Mm. I think produced by CCM yata yun. Or So inabutan mo bang buhay si Ernie Baron? inabot ko. Alam mo for 2 na years. bang after Ernie Baron, ikaw ni susunod na... Alam mo, never in my wildest dreams, Robert, na ako yung, hindi ko akalam na papalitan ko si Ernie Baron. In my mind, kasi I took up film. I wanted to be a movie star. Oh. From the very start, I knew what I wanted. Not politics. I really wanted So television. movies talaga ang gusto mo. Movies or anything na may exposure. Dapat TV, movies. But TV is king eh. Nung panahon natin eh. And then movie was also king. Akala ko aga mulak eh. Yun pala, Ernie Baron ang gusto ni Lord. But I'm not complaining. Ang ganda na journey mo. Ay nako, Robert, talaga. When I see Aga, I saw Aga dun sa kasal ni Gerald Napoles. Ako magkumpare kami, ninong kami ni Gerald. Nakita ko yun. Yung kinasal kami, yung tinawag si Kim Chu, tas ikaw, Kuya Kim. Bago yung bride niya. ad-lib lang nila yun. Yung palitan na yun. On the spot? On the spot. Well, the day of the wedding, Yeah, buti nandun ka. nag-isip yung dalawa, si Gerald at saka si Kim. Uy, merong isa pang Gerald dito, may Gerald Anderson. Uy, laruin natin to. Uy, merong isa pang Kim dito. Kuya Kim. So galing. nagpalitan kami. Ganun. Ganda. Ang ganda nung nag-trending yan eh. Mukhang Parang planado. 20 million views yata yun. Pero doon lang inisip ng mag-asawa yun. How Gerald and Kim are in the movies is how they are in real life. Ganun sila talaga. Oo nga, parang ang saya nilang mag-asawa. Masaya. And then, before ka dumating sa ABS, galing ka pa sa politics na, di ba? I was in politics and then, if you remember, Robert, in one board meeting, hinarap ako sa Execom eh. Because decidido na ako. I finally decided that I wanted to be on television and leave politics. Pipirma na ako ng kontrata kay Maria. I said, nasabihan ko ng tatay ko, sabi ko, Dad, dito na ako. And my dad, being a father first and foremost, told me, I see that you're so happy on TV, I give you my blessing. May blessing na ako. Okay na. Ready na akong pumirma. Dahil inalok ako ni Maria ng kontrata eh. Ayaw ako ng Execom. Ayaw. Yung sa Mancom, dun Sa news, Mancom. Pasado. Oo. Ayaw ko ng Execom. I had to face Execom. And then, ang sabi kasi, one of our legal heads, sabi niya, Kim, we know that you're running for politics. The company may lose so much investing in building you up. And then, in 2 years, it's going to be election time. And then you run for office. Magagamit lang kami. Ayaw maniwala sa akin. Sabi nung isa sa mga Execom, one of the legal staff din natin, one of the legal executives, are you willing to denounce politics on television? Sabi ko, Parang naman baptism yan. Parang baptism. Going to denounce Satan. Sinabi mo, ganon. I said yes. Yes, sabi ko yes. If you want me to come out on TV and say that I'm quitting politics for good, categorically, I'll do it for you. Sabi naman ng isang Execom din natin. Can you sign an escrow? Now, whatever salary you get, if you run for office, you return. Grabe, no? Grabe pinagdaanan ko dyan. Sabi ko, yes. Nag-yes ako. Sila? Nag-meeting, finally tinanggap ako. But Robert, the endorsements still did not come in. Kasi bawal sa ABS at the time. No. Hindi yun. Hindi naman ako news, hindi ako hard news eh. Soft news ako eh. I'm allowed. So pwede. I'm allowed. But the advertisers themselves doubted me. Ang feeling nila, tatakbo to eh. Nasa dugo eh. Gagawin natin endorser to pagkatapos ng 2 taon, tatakbo to eh. After the elections of 2007 yata, 2008, na tapos na, nagulat sila, hindi ako tumakbo eh. Hindi nga tatakbo. At tinalikuran ng pamilya. Kasi I was not able to support even the family. Kapatid ko ran for mayor, my sister ran for... bawal kang mag-endorse. Kasi bawal ako mag-endorse eh. Hindi nga tumakbo. Hindi kumampi sa pamilya. And then they started coming in. And then they started believing that I'm not going to run. Yeah. So you talagang, I think you're meant for showbiz. Kasi unique yung personality mo. Ikaw lang yan eh. So, pero, ako na nag-interview. Parang podcast mo to, Robert. Nung nag-yes ka sa Excom, talagang in your heart talagang ayaw mo na. Ayoko na. Okay. I wanted. Pinapili ako ni Maria eh. Sabi nung namatay si Ernie Baron, sabi niya, Kim, I like you. I want you to work for me. I know that you're not... Si Maria yan? Maria Ressa. She was the head of News and Current Affairs there. I want you to work for me. But
you have to denounce politics. Sabi ko, Maria, just give me time. And then, Believe, sabi sa'yo. oh, ganun. Kulang ilehans ako eh. But sabi ko, finally, I talked to Dad and then, no more na. Yeah. But I signed the contract and then I became the Kuya Kim. Oo nga. And it's been almost 22 years already. Buti na lang. Kung di ka umalis, walang Kuya Kim. Di ba? Kung nag-politics ako, Robert, baka ako na nasa expose ng PGMN. Di ba? Hindi mo, it's very tempting to be in politics eh. Oo nga. It's very tempting. Talagang, sa una, you start out clean, but eventually you get corrupted eh. Because it's so easy eh. Oo, kasi it's all around you, di ba? It's all around you and it's the way of life. Oo Yeah. nga. That's why I don't like. Good. Yeah. Teka, parang naging podcast mo to. Sorry. So what is Robert Labayan busy with nowadays? Ano ngayon, wala akong dull moment kasi, kung ba, meron akong mga araw na puro magic. May araw ako na puro painting. May araw ako na puro music. I play music then. Tapos, What instruments do you play, Robert? a little bit of piano. A little bit of piano. A little bit of saxophone. Tingka konti lang. Hindi ako magaling kasi. Hindi ako naka-memorize ng chords. Pag nag-player meeting nga kami, gitara ako, di ba? Tapos pag hindi ko alam yung chords, umuubo na lang ako. Ugali ng artista, pag di alam ang lyrics, tinatapat yung mic eh. Ha? Tinatapat yung mic sa di ba? Sa concert, ginaganon. Pagka nakalimutan yung lyrics, gaganon sa tao. Kayo naman! Ganun pala yun. Ganon, gimmick yun. Ayun, Sa fiesta. Tapos syempre, yung araw-araw na work sa office, yun ang consistent. Kahit na sa bahay lang kami. Your staff are still the same? Are they No. still nagbago We na? reduced. Used to be 200, di ba? Yeah. 200, tapos nung after we lost our franchise, naging less than 20. Yeah. Ngayon, lumalaki-laki na uli up to mga like 20 or 30. Pero hindi na yung 200 before. Dati, I think your department was one of the biggest departments. At the din. time, oo. And then, you were churning out production after production after production. Dami, oo. Kasi, And daming bagong show. saka marami kaming covered na departments eh. Ngayon, ano na lang talaga, entertainment and corporate. Wala nga kaming promo sa news kasi wala nang budget for news promo. Ayun. Pero, proud na proud ako dun sa department ko sa CCM kasi ang talented nila lahat. Saka yung I'm attitude witness. nila. Oo. Walang pasaway. It was always fun to do something with you. Because yung staff mo, they do it fun. Oo. Tawa ng tao ron eh. Di ba pag nag-shoot tayo, matawa. Oo. Saka magalang sila. Ganda nga, ang sinushoot natin doon, Taal Volcano eruption, nagtatawanan pa rin tayo ron. COVID na, nagtatawanan pa rin tayo ron. Oo. Na-amaze sila pag nagkikwento ko ng facts eh. Saka di ba, magalang sila, di ba? Magalang. Yeah. Wala talagang, in my division, walang mayabang. Good attitude. But now the TV is not anymore king. It's one of the platforms. Free TV is one of the platforms. And there are other platforms that are just as powerful as television. What is the direction of Robert Labayan? Me or my department? Both. Gusto ko din actually sa social media, nag-a-attempt din akong magkaroon ng presence. Dati meron akong series on tips on executive tips. Uy, Ang tawag ko, yan. executives. So. 1-minuters. Mga 1-minuters. Nung written version, ang dami nagbabasa ng mga vlogs ko. Tapos I resorted to video version. Hindi ko lang masustain. So, siguro pag naka-oras ako. And then gusto ko rin gumawa ng series na ito nga kasi gusto ko magkaroon ng social media series na imaginative. So, kukumbine ko dito, doon ko lalagay yung music ko, yung painting ko, saka yung magic. Ang ganda niyan. Ang maganda Thank niyan. you. Pag YouTube. Pag YouTube or TikTok or something. TikTok, yeah. Saka isa pa pala, Kuya Kim, nag-inspirational speaker. Sa mga companies, get invited na magbigay ng motivational. And Okay, nakikinig sa atin ang napakaraming mga listeners ng Kuya Kim how do you motivate them now? You talk to them. What inspires Robert Labayan? I think, meaning. No? Meaning? Sabi ni Alfred Adler, a meaningful life is a life that has a positive impact on the lives of others. So if you find that meaning and purpose, you really get motivated. The pay becomes secondary. Saka, sabi ni Dr. Ken Robinson, I'm sure you've heard him, the element. If you find your element kasi is something that you want to do, even for free, and something that you're good at. So pag nahanap mo yun, yung element na yun, talagang sobra kang self-motivated. Nobody has to tell you what to do. So yun ang ini-encourage ko sa mga tao. Find your element and find your purpose. And then you will achieve so much. Ang ganda Ano nun. sinusundan ko. Ang ganda nun. Thank you. Bravo.
Actually, the element, di ba? Robert, you're in your element eh. That's why, doon galing yung salitang you're in your element eh. Di ba? Yun nga, oo. You're in your element because ang galing mo eh. If you're not magaling, pag di ka magaling, wala ka sa element mo. Yun na nga. It follows eh. Pag if you're in your element and you love what you do, then you're good. Yeah. Yung sinabi mo that if one is in his element, you pay secondary. Believe it or not, Robert, sa television from day one up to now, pay secondary To you. to me. And the pay is good. Without even me wanting it that bad. Pero sumusunod siya eh. Because I'm in my element. I love what I do eh. Galing. At saka kita ng tao eh. In your case, hindi kita binobola. Oo. Alam mo kasi kung who is Kuya Kim, what does he stand for, what does he want from life, kitang-kita sa'yo. Sabi nga nila, authenticity daw ang pinakamahalaga ngayon sa audience eh. And Kuya Kim is, what you see is what you get. Tama ba yung English ko? Tama yun. Tama to. What you see is what you What get. you see is what you get. True. Authenticity, correct. Yeah. Yeah. Robert, alam mo ba kapos na oras na? Oy, sorry. 45 minutes, ang bilis eh. The podcast kasi, although it can be longer, I try to finish it at 45 minutes para bitin pa. Para may part 2 pa tayo. Pwede, anytime mo. Pero Tawagin mo ako. thank you for gracing the podcast. Maraming salamat. Robert. And then, is there anything you want to promote, Robert? Mga shows mo? As of now, meron akong show sa May 21 kaya lang ubus na yung ticket. So, Ba't ipa-promote mo pa? Wala na palang ayun na nga eh. Kaya hindi ko naman na-promote. Ano yung show mo? Ano title? Music, Magic, and Magnificence. Music, Magic, and Magnificence. Saan yan, Robert? Sa Las Piñas, Skillet's Grill, yung saan pinakamasarap ang steak sa Las Piñas. Sa mga kasama ko mga handmaids of the Lord na Galing. umakanta. You're very active in church. Meron ako ng Coppers for Christ. Galing. And how many years married? 1983. Ilan na yun? Marami na. Oh, 40 plus. 40 plus. But anyway, Robert, thank you so much. Thank you din. Thank you. Maraming salamat. It's always when I used to work with ABS-CBN, I was always excited whenever I would go to your department because I knew it was going to be fun and meaningful. And this podcast is also fun and meaningful, and it's a good catch up. Thank you. Thank you, Robert. Maraming salamat. Thank you. Kuya Kim, salamat. Isang episode na naman ng Ano Ba Talaga with Kuya Kim. Kung nagustuhan niyo po itong podcast na to, please press the notification bell para you know when we upload new episodes. We normally upload new episodes Wednesdays at around 5 p.m. And we appreciate it if you can follow us. Maraming salamat for supporting the podcast, and I'll see you again next week. Salamat po. The Pod Network Entertainment. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.